Yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast. Ako, si Soy Sadawang, General ng Soy Army, hari ng Hip Hop Underground, puso ko na sa agrikultura, slick and dapper sa President Ab, diyan kayo magpagupit, Golden Boy Boxing Gym Club sa Jackie Luville, kay Laurenti Pitt, shoutout sa'yo pare ko, and mga OFW dyan, sa lahat ng Pilipino, ingatan nyo yung pera nyo. Josh on point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, available mga perfumes natin sa TikTok Shop and Shopee. Black Prism by Sadaw. Link nasa description. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. Batid na rin mga babae. Go. 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Sendan nyo kami ng video nyo na nag-growl kayo, nag-scream kayo ng and to support podcast. Yun, para maangas. Let's go. Wala kayong brotherhood. Gusto ninyo ng mga masculine role model. Kiniklaim na namin. Kami panoorin mo. Wala kaming sasabihin dito na ikakapahamak mo lahat dito. For sure, makakatulong sa'yo. Tama. Kasi walang alternative eh. Walang alternative mo. Nag-atheist. ATS. ATS, Big. mga Yung mga diabolical. mga Jejemon. Comment down below kung napaganda ba yung buhay mo nung sinimula mo kaming panoorin. Naging masayahin ka ba? Naging healthy ba yung katawan mo? Nag-exercise ka na? Motivate ka ba mag-grind? Comment down below kung ano yung mga positive things na dumating sa buhay mo simula nung sumama ka sa brotherhood namin. Comment down below. Ako, nakasigurado na ako na sila tulong. Kasi ako, yung ginagawa natin dito, nakatulong din sa akin eh. So parang yung sinasabi natin dito is reflection lang ng mga pinag-aagawa din natin. So, pag-workout natin, nakatulong sa akin. Sabi ko nga, may ginawa nga akong video, pre. Parang mas healthy pa ako ngayon kaysa nung bata ako. Legit? Sabi ko sa video, mas healthy, mas na-inspire ako doon sa mga kasama ko. Mag-jogging, magpursige sa boxing, mag-workout. And sabi ko, confident ako, masakiti pa nga ako nung bata ako kaysa ngayon eh. Ako naman, tingin ko mas marami ako natutunan sa buong isang taon natin compare sa 5 taon na nakaraan. Grabe Tingin ko yun. gano'ng kabigat yung gano'n. Nice. Tuto ako mag-isip palalo ng parang 3D. Kaya for sure, yung mga yan, may natutunan din yan, sigurado. So, eto na. Agad-agad? Eto na. Nagyan natin. Sige. Kaya lang, wala kayong naisip na. Teka lang, wala ka pang pakilala. Hindi, tapos na. Tapos na. Nag-isip ako ng mini topic. meron eh. Yung kanina, yung seduce. Okay. Pabango niya, very seductive yun. Sabi nyo kanina, yung isang seduction is showing vulnerability. Totoo yun eh. Ganun ka man sisidus eh. Parang concept siya pare ng looking weak. Yeah. Para atakihin ka tapos Yun. papakagatin mo. For example, ginagawa yan sa boxing sa sports. Kunyari may mga technique yung iba na boxer na kunyari nahilo dun sa power punch ng kalaban, gumaganyan no. Syempre ang mindset ng kalaban parang ito na. Pagka ganun puta nag-slip, boom na knockout. May nangyari ganun, nakalimutan ko naman. UFC. Napanood din ako. Mga ganyan no. Biglang ganun eh, isang way ng seduction eh, parang papaagatin mo siya tapos eto na. No. So meron namang isa na seductive way is to turn her on. Kumbaga i-on mo nga yung sexual, ipapasok mo yung sexual sa conversation ninyo. Yun, isang way din yun. Alam mo pre, yung mga ignorante na masyadong yung ego, malaki yung ego, yan ang sumasablay sa art ng seduction. Right. Kasi nga, dahil pag yung isang action, kasi kasama nga dun magpapakita ka ng weakness, magpapakita ka ng vulnerability para kumagat. Pero in the first place, hindi nila kaya gawin yun kasi putya, magagamit to laban sa akin eh. Hindi naman ganyan kumilo si si Idol eh. Hindi naman ganyan kumilos si Idol eh. So, Hindi gagawin yan. yung isang buong play, hindi na kaagad nila ma-execute. Lagi sila sa mga instant gratification, instant reaction, puro sila ganun eh. Wala silang bigger picture na iaano mo tong baraha na to, itatapon mo tong baraha na to para pag lumabas yung baraha nila, tsaka ka babanat. Hindi, ganyan ginagawa ni Idol eh. So, Ang hindi nila alam pare, off-cam, yung ibang idolo nila na maraming chika bebeb,
may mga seduction na ginagawa yun. Oo. May vulnerability yung pinapakita yun. But it doesn't mean na kailangan mo pagmukhang gago yung sarili mo. Hindi. Showing vulnerability, somehow, they can see it as weak. You're right. But, it shows then na willing kang naka-open hand na i-hug yung taong nasa harap mo. Kaya ka nag-show ng vulnerability is you showing trust to that person. Kaya nga madalas pag ikaw nakipagkwentuhan ka sa tao, inuman kayo, nag-show ka ng vulnerability, magko-follow up ng vulnerability din yung kausap mo. Totoo yan. Oo, tama. Totoo yan. And then doon nyo na nasisidus yung isa't isa na you can be friends pala. Mm. Right? Ilang beses ko na na-testing yan sa mga kausap ko, kahit sa mga online, ganyan, kahit disagree sila sa sinasabi ko, galit sila in the first, tatapusin ko sa dulo na madami kang points na maganda. And then, nagiging okay kami sa isa't isa. Mm. Ay, grabe, minamanipulate lang kayo ni Sadaw. We all do that. Totoo. Manipulation is bad if you taking advantage to that person na Totoo yun. papuntang masama. Pero if you're trying to manipulate that person for good at para sa relationship ninyo, I believe there's nothing wrong with that. Totoo. We are all actors. Tama si Robert Greene. Nung sinabi niya yon, doon ko lalo nabuksan sarili ko na we are all actors somehow. Iba yung act mo sa parents mo, iba yung act mo sa friends mo, iba yung act mo sa work, Mm. iba rin yung maskara mo doon. We are all actors in a way na kapag sinabi mo ito, ang tingin ng tao kagad sa'yo, peke ka. No. You see, actor tayo in a way kung ano yung mag-fit na alam nating for good sa nangyayari. Benefit, yeah. Benefit, correct. Mm. Kaya nga, doon to babagsak sa seduce na to become a great seducer, sabi nga ni Robert Greene, na na-apply ko rin talaga, kailangan magaling kang umarte Mm. sa babae. Kasi kung alam mo nga emotion ang pinipitik sa babae, dapat magaling kang umarte para mapitik mo yung emotion niya. Pero again, hindi to the point na pagmumukha mong gago yung sarili mo. Mm. Meron pa, i-explain ko mamaya, pagsasalitain ko muna sila, yung iba't ibang klase ng mga seductive, no? Pero sila muna. Mm. Hindi, wala na akong sasabihin. Hindi, yun nga, isa nga yun yung showing weakness. Totoo naman yan. Isang way yun. Tas yung sa akin naman na madalas ko rin ginagamit is yung seductive way of although totoo rin may nandun din yung idea ng vulnerability. Kasi pag uunahan mo na yung babae, kasi nga ang babae hindi mag-open up yan sa'yo. 'Di ba? Pa-demure yan sila lalo na pagka nasa date. Now, paano mo matuturn on or paano mo mapapasok yung babae in a sexual emotions? Siyempre, uunahan mo na kagad siya. Para maging komportable, maging sexual yung babae sa'yo, kailangan Mauna ikaw ka. lalaki, ikaw mauna maging sexual. Tama. So yun. In a way, totoo yun na yun yung vulnerability but in a sexual way nga lang. For example, magpapakita ka agad ng motibo sa kanya. Like for example, sabi mo sa kanya, kakalasingan, di ba? Like for example, alam mo, pag nandito sa side na to, yung neck mo, pag nakikita ko, parang ang yummy niya tignan. So, in a way, parang, ano pa yun, pigil pa yun, hindi pa masyadong manyak yun. Pero, the way mong sabihin yun, pare, ang yummy nung neck mo dito sa side na to. Dito ka nga, natuturn on ako eh. Ayusin mo nga yung leeg mo. Parang natuturn on ako dyan eh. So, doon pala pinapakita mo na vulnerable ka na parang, uy, nalilibugan na ako sa'yo. So, doon pa lang, isipin na ba, okay, so natuturn on na siya. May excuse na ako ngayon na maglibog na rin. Sasabihin niya, bakit hindi mo Ba't na ka? Hindi, sige, tignan mo lang. Ma-turn on ka. Gusto ko nga. Mga ganong shit. Correct. So, in a way, pinakita mo yung vulnerable mo kasi nga, nalilibugan ka na sa kanya. Now, si girl, magiging komportable na ilabas yung sexual niya. So, totoo yun. One way yun. Tsaka vulnerability talaga yun kasi nga, once na bumitaw ka ng ganun, pag nireject ka, 'di ba? Downside ka na nun. Nandun na yung opportunity, 'di ba? Kung gusto niya lang i-down ka, pwede siyang mag-open ng rejection eh. Ano ka ba? Ano bang inaano mo, 'di ba? Yari ka talaga doon kaya ganun siya. Kaya seduction nga kaya mag-open ka ng vulnerability kasi 'di ba, pag halimbawa, mag-isiba ka na kayo, lalabas mo yung 8 mo, 'di ba?
vulnerable ka nun, labas 80s ka eh. Sagad. hindi ka na naka-guard eh, na off. Wala na, labas na yun. Hayop na tayo. Yung ano nga, yung seduction nga para sa akin din, parang shooting your shot din yun in a way. Kaya pagka ma-reject ka, okay lang yun. Okay lang yung ma-reject yung seduction. Baka wala pa dun sa mood eh. Wala pa sa tamang mood ng seduction. So, kailangan usap ka pa. Open up, kwentuhan muna ulit. So, yun, ganun lang. Kaya wag silang ma-disappoint. Kunyari pag, okay, seduction na tayo. Pak, may lang nare-reject, ayaw pa eh. O, di back to step 1 ka ulit. And then, konto. Tsaka pagdating sa ganyan, madali naman yun kasi pag nireject ka, pero continuous pa rin yung sinadus yung, nireject yung seduction mo, pero naging continuous pa rin yung relationship nyo, kung ano man yung relationship nyo, ibig sabihin may chance pa talaga. Kasi once na pumasok ka na sa seduction ng babae at talagang nireject niya yan sa paraan na ayaw niya na talaga, pati yung communication nyo nga, dapat cut na yun eh. Basag na. Oo, kasi alam na nga na yun na yung intention mo eh. Naging malinaw ka na eh. Na ano na to, papuntang romantic na to, di ba? Oo. Alam nyo, meron din tinatawag na the siren. Ano yan? Yung magaling magsalita sobra. At idagdag mo na rin yung magaling kumanta. At di naman sobrang, kahit naman di ka magaling kumanta eh, pero may confident ka na kumanta. Alam nyo, ang dami ko rin nabiktima ng babae sa pagkanta eh. Pare, kinakanta ko. Cringy pakinggan, di ba? But, it's another way of seducing women. Lalong-lalo na kung musically mahilig yung babae. Kahit hindi siya magaling kumanta, pero mahilig siya. Iba, kaya ka uso yung harana dati. Iba kasi yung, yung emotion ng lyrics. Tapos nagtutugma sa gusto mong i-message sa kanya. Indirect nga gusto nila, di ba? So, dinaan mo sa song yung message mo, tapos kinanta mo sa harap niya, kayong dalawa. Iba yun sa babae, pare. Iba yun. Ano siya? Totoo yun. Obvious way siya para, ingat. Kasi, para madali nila maintindihan, seduction talaga, pre. Kumbaga, ano lang yan eh. A term used para lang masabi mo na turning the emotions of the babae. Talagang yun naman talaga eh. Pagkanta mo, to turn ng emotions ng babae. Yun. Yan, eh. Yun talaga yun. Tapos indirect pa yung message. They love it. Ayaw nila ng direct eh. Kinakanta mo yung lyrics na same na gusto mo iparating sa kanya. Sobrang indirect. Diba? Gusto nila ng indirect eh. So may confusion pa. Totoo ba to? O kinakanta niya lang? Or what? Yung ganyan. It's another way of seduction pare. Napatunayan ko na ilang beses. And yun din, no? Double down ko lang din yung turning emotions nga. Will convert to seduction. Kaya nga marami ding babae, na pag-usapan na natin to dati, na marami ding babae ang sobrang na-attract sa mga kriminal. Di ba? Naalala ko na pre, si Ted Bundy. Si Ted Bundy yung pogi na kriminal, serial killer. Puro mga babae yung biktima. Pero, nabalita nga, warden mismo, nung panahon ni Ted Bundy, nagugulat siya, ang daming letter na natatanggap ni Bundy dahil sa babae. Sinasabi nila, na-attract kasi sila dahil mukha daw bad boy, ganyan, magaling din magsalita, capable of violence. So, nasisido sila ng ganun. So, isang way din yun. Yung capable ka of violence. Pero hindi mo kailangan maging, mamaya sabihin, gusto nyo maging killer. Disclaimer mo. Yung capable of violence. For example, Capable nga, hindi naman gagawa eh. Alam ko na yung advantage ng pagiging masamang tao sa lente, sa perspective ng seduction. Kung bakit seductive ang pagiging masama, ang pagiging salbahe. Kasi nga, ang idea nga ng seduction ay magpapabutas ka. Makakakita ka ng butas sa akin. So, pag salbahe ka, so alam nila yung butas na, masama ka. Ano salbahe ka eh. Hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng isipin na lamang ka sa akin kasi masama ka rin naman eh. So, yun. Kaya nagiging seductive yung pagiging, salbahe. So, in a way kasi parang nato-turn on, again, nato-turn mo na naman yung emotions ng babae na gusto ko niyang i-fix ka niya. So, tsaka ito pre, yung margin, nagalaw yung margin na dahil masama siya, pwede rin akong magpaka-wild at magpaka-masama. Di ba? Isa yon, I think, isa rin na itulong yung Beauty and the Beast.
Yan. Yan. Medyo naging social conditioning ito sa mga kababaihan. Maraming mga movie na na-create like Beauty and the Beast, kung saan yung lalaki untamed nga. Tapos yung babae, because of her beauty, feminine, nagawa niyang mabago yung beast. At nabalik ito sa pagiging maayos. Oh. Alam nang gumawa yun ng ganon na yung mga babae mahilig sa ganon. At lalo pang nadiin yung social condition para sa kanila pagdating sa ganon. Ano pre, meron pang ganyan, meron pang isa, may bago ngayon ni modern na na Beauty and the Beast na nag-trending din talaga sa mga babae, yung Shokoy naman, taong movie, live action, ano ba yun? Deep Water ba yun? Shokoy din siya, wala siyang kumbaga tao siya pero Shokoy. Hindi siya nakakapagsalita, pero yung babae, to the point na nakipag-sex pa siya dun, pre. Dahil, Oo, kasi parang ginagawa niyang nababy, naayusan niya. Nakita niya inalagaan niya, tas to the point na na-attract na siya, ginaganon niya yung chest, yung labi, hanggang nakipag-sex siya dun. Ganun sila kumbaga yung mukhang hindi ka tame-tame na lalaki, mas gusto talaga nila yun. totoo, kesa sa good boy. Alam mo, speaking seduce, no? Meron ding way ng seduction yung nang sasampiga ng babae. Let's talk about it. Disclaimer, hindi maganda man sampiga ng babae, Hindi dapat manakit ng babae. But, based sa mga nakakausap ko sa live, sa dami ko nakausap sa live, meron dong instances na isang babae, tumagal sila ng 13 years. Sinasampiga siya ng lalaki. 13 years. Na-enjoy nila yung fun ng emotion na may danger, kabado, sasampiga, tapos grabing pagsuyo naman after. Kaya tumagal ng 13 years. At masasabi ko na mas matagal pa sila kumpara sa mga naging nice guy na binigay ang lahat. Grabe, no? In a Kasi- way, parang sick din Parang message kasi nung pare na sasampiga mo yung babae, parang yung sa ibang babae, ang message nung sa kanila, is capable ka nga ng violence. Siya mismo yung witness. Oo. Siya ang witness, siya rin ang subject, pre. Alam mo pre, alam ko talaga na effective yan. Convinced talaga ako na effective yung ganyang Magsampiga. dynamic. Oo, alam mo. Pero kaya kahit alam ko yan, never kong iniisip na nagagawin ko yan, na gagamitin ko yung elemento na yan. Kasi masasayang talaga yung oras ko Kaya hindi ko talaga siya pinapasok na ganyan. Alam ko sa sarili ko, masasayang oras ko pag inadapt ko yung ganyang dynamic. Kaya hindi ko talaga Talaga. Kasi ako rin, di rin naman. Pero magagamit mo siya in a way, yung pagsasambiga sa kanya, through sex. Yun nga. Yun talaga, pre. Buti binanggit mo. Through sex talaga. Kung hindi ka naman, ayoko sa pakin boss Diyos ayoko sa pakin boss daw. Gamitin mo sa kantutan, Sa kama. doon mo gawin, pare. Sakalin mo doon, sa bunutan mo dyan. Tangina. Baliw sa iyan, pre. Ewan ko na lang. They love it. They love it. Hindi lang masabi ito ng mga babae, pero sa utak nila, bembangin mo naman ako ng sobrang hard. Nasa utak nila yan. Hindi lang nila mabitawan na hiya kasi silang direktahin sa'yo. Sa kapag dinirekta kasi sa atin ng babae yan, ginawa natin, wala nang dating. Wala na. Hindi siya romantic. Ang romantic kasi is ikaw mismo makakahula ng gusto niya. And I would say most women gustong-gusto nila ng habang binibembang sinasampiga sila na alam mo sobrang dominated. Kahit nga layon at babaeng layon, makita mo kung paano dinodomina ng lalaking layon yung babae, di ba? Nakagat nga Ang nakagat, nasa nature na Pusa, di ba? Nasa nature na talaga ng nagdo-dominance ka dapat during bed. Kasi andun yung pinaka-vulnerable yung dalawa. Kahit lawyer pa yung babae, ikaw janitor ka lang, once na maghubad na kayo sa bed, both equal and both vulnerable kayo. Yan yung pinaka-vulnerable ng babae. Diyan mo ilabas yung pinaka-dominance mo talaga. Huwag kang papayag na babae nagdodomina sa'yo sa bed. Huwag. Hindi na ayoko na ikwento. Tatanong na tayo. Oo. Kwento mo ka rin. Hindi, isa pusa yun kasi yung pusa sa bahay, naaamoy ng mga pusa na ano ba tawag dito? Kalsada pala yung pusa mo. Hindi, yung nagsisilapitan sila, mga nag-a-attempt nga. 3 pusa yon, mga nag-a-attempt. Tapos yung isang pusa doon, sa 3 na yon,
makikita mo na siya yung dominante. Pag dumarating siya, natatakot yung dalawang pusa. Yung alam mo yung posisyon na humihigang gano'n, tapos gumagano, tapos nakaganon lang sa kanya. Alam nyo na yun, yung itsura na yun. Basta definitely makikita mo na dominance yung pinapakita ng isang pusa. Siya ang nakabembang dun sa pusa sa bahay. Sila nag-end up, nawala na yung iba. Silang dalawa na lang talaga. Asawa. Ha? Hindi, mag-asawa. Puta yun. Basta siya na yun, na dati, alam mo yung ang ingay nilang ganon. Natanggal na yung eksena na yun, natira na lang yung dominanteng pusa. Kaya, ganun talaga. Alpha pala yung pusa na yun. Gago, tatawa ako dun. Nakikita Ano? ko. Totoo naman yun. Pero ito na nga. Yan na. Gina? Yan natin. Let's go. Yan. Dito tayo sa paborito nyo yung segment ang May Tanong, Baby! May mga second voices sa puto. Etong babaeng to, nag-umpisa siya, itong letter sender na to, nag-send siya ng message sa akin dahil ito yung trending yung backshot ni Sadaw. Isa ba siya sa mga nasaktan o nag-agree? Kwento natin yung buong kwento niya. Sige, hindi ko na mabanggitin yung pangalan niya eh. Okay. Sabi niya, finalo kita kasi natuwa ako sa clip about provider mindset and yan. Pero sa comment sa mga alpha woman, nakakasad. Paano kung need lang pala nila maging alpha kasi kailangan nilang mabuhay? Naniniwala kasi ako na kung sino yung alpha woman, sila yung mas nangangailangan ng care and support. Masyado na silang malalakas. Parang nabasa mo na yan. Hindi. Hindi ko ito binasa. Okay. Kailangan din nila maranasan maging baby. Yan. Basta yun yung una niyang message hanggang sa tinanong niya yung... Ito yun. Ano yung backshot about sa tato? So, tinan mo, gano'n na siya sa pwestong gano'n Nagtatanong-tanong na siya ng gano'n. Tapos, tinanong yung backshot na tato ni isa daw, gano'n. Yung gano'n yung kwento, kaya siya nagme-message sa akin. Okay. Tapos ngayon, so obviously, dahil ilang balikan ng message to, progressive yung pagkaka-interest niya. Kasi ibig kong sabihin, kung una pa lang, mali na talaga sa kanya, hindi na siya nabuksan, Alright. hindi na nabuksan yung utak niya, tapos na kaagad to. Tapos na yung usapan. Mali kayo eh. Hindi ko gusto, hindi ako agree sa mga sinasabi niyo. Tapos na doon. Pero dahil nakailang balikan pa nga to ng message, tapos ngayon nagtatanong pa siya, sabihin, meron talagang babae na nakakaintindi talaga ng mga sinasabi natin. Okay. So yun na yun. So ito yung question niya. Pakitago na lang po name ko. Kuya! 8! Kuya. May ask ako kasi may napanood ako isang topic sa podcast nyo. Alright. Single mom at teenage mom ako for 13 years. Since then, wala talagang support kahit piso yung father ng anak ko and never naman naging responsible yung tatay ng anak ko para sa anak ko. Yan. Tingnan mo, teenage pregnancy yan, di ba? So, most likely, yung nakabuntis sa kanya, teenage din. Oh. So, kaya ganun yung questioning niya sa akin, Ever, sabi niya, I was built and pushed to be an independent woman. Recently, may naging boyfriend ako, mabait naman siya. LDR kami. Sauce! And napag-uusapan na gusto niya, ito, tinan mo, gago yung lalaki, Napag-uusapan na gusto niyang ako yung maging provider. And siya yung house husband. Okay ng inang Okay. yun. Dahil mas okay daw work ko kaysa sa kanya. Tangina. Yan ang gusto ni yung nandun sa pusuan at laruan. No. What I want is we're both equals. Because I want it there. No purpose. No, perfect. No purpose. Anak ka ng putya. Hayop na buhay yan. Walang Because it purpose. has some meaning. And I want it there. Yeah. Siyempre, di nila aaminin yun. If you are misogynistic, that content, I don't like it. Yeah. It's not Hindi daw- gonna work. Hindi daw misogynistic, pero hindi daw ako... Ano siya, Miss Andres? No. Tsaka, 4 na beses mo inulit sa akin. Hindi. Sinabi mo na nga na hindi ako misogynist.
4 na beses. So, anong sense ng pagkabanggit-banggit mo ng Napatamaan niya ako. 4, misogyny. Tapos ito pa, sige, ano ko lang, wait, ano yung bago mo ituloy yan, ha? Ayun na. Kaya hindi na nagmi-make sense, pre. Kaya nga sabi ko, ano ba yung misogynist to? Alam mo ba meaning? Nung tinanong niya, bakit ano ba yung napipicture mong misogynist? When a man wants her wife or girlfriend to serve him, mayroon tayong mga 8 to 5 lahat. Mali na kaagad eh. Hindi yun misogyny. Misogyny ba yun, pre? Hindi. Tangina, ibig niya sabihin, basta may 8 to 5 ka, wala ka nang kailangan gawin sa relationship mo. Magkaiba ang responsibilidad sa relationship, magkaiba responsibilidad sa work. Basta sabi niya, ang misogyny sa kanya, pag may 8 to 5 ka, wala ka ng trabaho sa relationship mo. Mali na eh. Mali. So, wala. Sige. Double whammy mali nga yun eh. Kasi, kung misogynist yung lalaki, bakit naging partners kayo? At may setup pa kayo ng ganon. Di ba? Yeah. Woman hater nga eh. Hindi na kayo, bakit kayo bumuo ng relationship in the first place kung woman hater yung lalaki? Tapos, sunod na nga, yung point mo nga na, okay, may 8 to 5 ka, may 8 to 5 din ako. Kasi sinabi niya yung isoserve eh. Gagawin mo pa rin talaga yun. Gagawin mo pa rin yun. Kasi nga, ang point, ako ba lalaki, dahil may 8 to 5 ako, pag meron pumasok na magnanakaw, sabihin ko, may 8 to 5 ako eh. Pagod Hindi- ako. Pagod ako. Hindi ko lalabanan yung pumasok sa loob ng bahay natin kasi pagod ako sa 8 Because to I 5. want it there. Ang labo eh. No other purpose. So, wala ka talagang purpose. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga babaeng gumagamit ng misogyny, hindi talaga nila alam yan. Narinig lang nila yan somewhere. Ginamit-gamit na, hindi talaga nila alam. Oh, so go. Yan eh, ayaw mo na si girl. Pero, Advertisement lang tayo. tingin ko ang naging purpose niya rin talaga doon. Kasi bilang bata, pre, No other purpose. Eh. gusto niya lang talagang ipakita yung image sa internet na nag-i-English siya. Ano yun? Parang glory sa kanya yun. Basta mailapat ko lang tong Ang purpose. Basta mailapat ko lang tong English ko sa internet. Kasi ang ganda tignan. Eh, di sabihin sa akin, uy, nag-i-English yun. Ano kayo Ano kayo dyan? Nag-i-English yan. Yun lang nakikita. Pre, naging bata rin ako kaya alam ko yun. Alam mo, nung kabataan natin, parang we think na pag solid magaling mag-English, matalino to eh. Pero ngayon, Wala na. pag panay English na nga, leftist na eh. Ganun na yung dating eh. Tanginang yun. Sira ulo to. Madalas ganun na parang yung mga panay English na leftist. Gagamit sila mga terminology na hindi naman sobrang ginagamit palagi. Dami nilang terminology yung iniimbento para mag-look smart. Pero ang Wala bobo na. naman ng mga Oo. argument. Tsaka sorry, hindi pa rin ako tutuloy dito sa Para mong pinahiya yung pamilya mo dun sa my father told me never trust a man. Hayop! Yun ang misandris, pre. Dinamay mo pa yung tatay mo. Ano ba yung tatay mo? Bakit tinuturuan ng ganyan? Pepe ba yung tatay mo? Doon pa nga lang, siya ang naging misandris doon eh, sa Bobo sinabi yung tatay niya. na ganon. Do you agree? Oo, bakit mo sasabihin Do you agree, guys? I Bobo yun. agree. O bobo tatay mo daw. Bobo ng tatay mo. Yung nasa internet lang na babae na yun Yung nasa internet na babae na yun Bakit mo sasabihin yun? Doon talaga, never trust a man. Huwag ka magtitiwala sa mga lalaki. Ano, bakit? Eto, may maselan bang nangyari sa inyo? Oh! May maselan nang nangyari sa inyo na nakumbinsi ka niya? Gago. Huwag kang titiwala sa mga lalaki, I think siguro pinaka-the best sa payo bilang tatay kung anak, huwag kang magtitiwala sa mabisyong lalaki Yun. at walang isang salita at hindi man lang niya kayang ayusin yung sariling buhay niya. Agree. Dapat talaga full context, oo. Huwag kang magtitiwala sa lalaki. Ha? Paano yung security guard sa office ninyo dyan? Di wala kang tiwala dyan. Paano yung boss mo? Huwag mo sundin. Wala kang tiwala dun. Gusto kong kastiguhin yung tatay mo. Hindi ka na magkakaroon... Hoy, tatay! Hindi na magkakapamilya yung anak mo dahil sa ginawa mong ganyan. Di ba? Paano siya magkakaroon ng asawa kung hindi siya magtitiwala sa Kaya asawa? nga, I think he failed para as a father kasi ganun klaseng babae nga. Pinahiyaan nyo, kinaladkad nyo. Anong klaseng pamilya yan? Anong klaseng tatay yun, pre? Oo, hindi nga. Kasi nga, head of the family nga eh. Anong klaseng tatay ka papayagang magtattoo ng
Ang babae, ang anak mo. Don't trust a man, pero sabi niya, don't trust a man, pero nagtiwala siyang tatuan siya sa likod ng lalaki. Oo. Ba't yung tiwala doon? Ikaw pa tatay kayo ba? Pag naging tatay kayo, papayag ba kayo magtattoo ng ganun anak niyo? Hindi ako sa backshot, sa Trump stamp. Kaya nga Trump stamp Ako tawag. pare, tatakwil ko siya. Tatakwil ko siya. Kahit sabihin mong nasa tamang edad na siya, kakalimutan ko siya. Talaga. Oo, pare, ganun kabigat. Hindi ko pa na-imagine yung scenario Yung na yun. maselang tattoo sa bahagi ng katawan, ha? Ayoko niyan, anak. Umpisahan ko nun, bata pa lang siya, sabihin ko, ayoko ng ganun, wag kang pupunta sa ganun, ha? Ayoko. Kasi tatarantaduhin ka na. Pagtatawanan tayo, anak. Papahiyain mo ako, papahiyain mo sarili mo, gagaguhin mo sarili mo. Baka gaguhin ka na lang din ng mga lalaki niyan. Ba't mo lalagyan ng tattoo yung balat mo sa maselang parte? Mm. Tapos sasabihin mo sa lalaki mo, it has no other purpose. Because I want it there. Sinong gagawin lalaki maniniwala sa'yo? Ayokong gawin ng anak ko yun kasi alam kong ikapapahamak niya yun. Alam kong papahiya niya ako, at the same time, pinahiya niya sarili niya, at the same time, baka hindi na siya seryosohin ng mga lalaki. Ayokong maging ganun yung anak ko. Tsaka, no other purpose. Eh di wag ka na magpatato! Wala naman palang purpose yan eh. Yun nga eh. Papatato ka pa! Yun nga. Yung talagang katwiran nila because I want it there. Basta want nila. Ano Hindi na? nag-iisip eh. No? Kasi bro, kaya ayaw nila sagutin yun ng direkta. Matatalo yung argument nila. Ganito ang mga lefties kahihina sa debate o sa usapin. Once natanongin mo na sila, i-evasive nila yun sagot. Eto, so Kaya naala. corner na si Sinigang dati kay Kayo. Sabi ni Kayo, bakit ayaw mo maglakad na nakahubad sa harap ng anak mo? Because I don't like to. Tangina, sagot ba yan? Oo. Tama. Anong meaning nga? Bakit ayaw mo? Mm. Because gusto ko lang. Ayoko. Mm. Tangina, hindi yung true answer. Sobrang gago nun, pare. Kaya sobrang gago talaga ng mga ganong klaseng sagot, pare. Evasive answer yun eh. Alam mo kasing checkmate ka once sasagutin mo eh. Checkmate nga. Yeah. Ganon din siya sa akin. Once na sinagot niya yun, yung tanong ko nun during live ng checkmate. Oo. Alam na nila sa sarili nila eh. Para kayong mga gago talaga. Hindi Wala. pa pala tapos yung question? Hindi pa tapos. Gago. Hindi pa nga Tapos nakumpisahan. sila ako na. Hindi pa tapos. Since then, wala talagang support kahit piso yung father ng anak ko and never naman naging responsible yung tatay ng anak ko para sa anak ko. I was built and pushed to be an independent woman. Recently, may naging boyfriend ako. Mabait naman siya. LDR kami. Napag-uusapan na gusto niya maging provider and napag-uusapan na ako ang magiging provider and siya yung house husband dahil mas okay daw yung work ko kaysa sa kanya. Nung una, para sa akin, may magagawa pa ba ako? Pero at the end, nakipaghiwalay din ako eh. So, tama ba yung decision ko? Makipaghiwalay ako. Ito hindi ko to sasabihin para hindi ko to sasabihin para i-down yung nagsusulat, itong sumulat Pero ito rin yung reason kung bakit si tatay na sinabihan yung anak niya na never trust a man ay tawag dito? Debunk na kaagad. Debunk. Hindi mo talaga pwede sabihin yun. Never trust naman. Napaka-delikado, napaka-nakakasira ng buhay para sa babae. Never trust naman. Kasi nga, ito nga, nagtatanong nga, tinatanong niya nga ako. Tinatanong niya nga tayong mga lalaki, So, tama ba yung desisyon ko na makipaghiwalay ako? Di ba? Ito yung malinaw na halimbawa nun na wag mo sasabihin yung ganun Magbigay ka ng full context. Dahil ang gusto ko ang maging BFA provider. Dahil pagod na ako maging independent woman. Sabi ko na nakakapagod. Kaya nga nonsense at bullshit yan. Hindi natin... Naging totoo siya, no? Oo. Huwag mong ipupush yan dahil nga ang hirap nga, nakakapagod nga. Ang hirap maging successful bilang lalaki nga Tapos ibibigay mo pa sa lalaki. Deserve ko pa kayang magkaroon ng provider na partner o tanggapin ko na lang kasi solo parent naman na ako. Yun ang pinaka-question. Ito ang niya. So nakipaghiwalay siya dun sa yung lalaking, yung recent BF niya. LDR, tapos sinasabihan siya ng lalaki na ako na lang sa bahay, ikaw na lang ang provider kasi mas maganda naman yung work mo sa akin. Parang ang labo rin mo, pre. Labo ng lalaki. Well, hindi pa nga kayo magkasama sa bahay.
babae na agad pinagtatrabaho mo. Kumbaga, wala pa nga kayong... Hindi pa kayo nagsasama. So, ito- Ayaw mo na agad kumilos Oo. bilang lalaki. So ito na Gago din. ito ang question niya na sagutin niyo. Tama raw ba yung decision niya na nakipaghiwalay na siya doon? Tama. Tsaka common sense yun. Para sa ang ina, LDR na nga, ayaw mo pang kumilos. Kahit man lang magkudyari ka man lang muna, LDR na lalaki. Pero hindi. Hindi pa nga tayo magkasama, ayoko na magtrabaho. Para sa akin, bullshit na ugaling lalaki yun. Yeah, parang di ka lalaki. Oo. Dapat nga debate and provide. Debate and provide. Debate mo muna yung babae tapos iwalayan mo. Oo. So, tama yung decision mo, syempre. Ngayon, sunod niyang tanong kung makakita pa siya ng provider na partner. Meron magkakaroon ka ng provider, hindi malabo yan. Lalo pa pagka, ako I assume, dahil nakikinig ka rito, alam mo dapat ang kahinaan ng lalaki. Di ba? Physical appearance, importante. Oo. Kung may physical appearance ka, okay, pasok. Hindi malabo. Yun nga lang, what you need to do is face the reality na hindi mo ideal yun. Hindi yun yung pinapangarap mo na Thor. Si Thor, si Chris Brown, hindi yun. Malamang sa malamang, 30% lang siya ng dream guy mo. Pero willing siya mag-provide sa'yo. Kailangan niyang tanggapin yun. Face the reality, pababae ng expectation, meron at meron. Ito, siya iba iniisip ko. Ayaw mo na mag-ambag? Hindi kasi nakakayamot yung yung never trust a man. Umiikot pa rin yung utak ko dun Kasi Oo. Totoo. iniisip ko kasi, kapag dumating yung time na yung anak ko babae, halimbawa, lumaki, ganyan, bigyan mo siya ng ganung payo, paano na lang siya? Every time na may lalaki sa buhay niya, di punong-puno siya ng pagdududa. Totoo, pre. Ito nga naalala ko, pre. Oh, wait. Ano yung muna yan? Baka makalimutan ko to eh. Teka, mas malapit Sige, sa atay sa ano lang naman to, pang double down ko lang sa kanya. Ang gusto ko sabihin, pre, is yung payo na don't trust a man, ginagawa mo ngang bobo yung babae. Nawawala yung critical thinking niya. Kasi nga, hindi mo pwedeng sabihin yun na 50% ng species dito, men. Naalis na yung capability ng babae na kilalanin niyang isang tao. Pag sinabi mo don't trust a man, tapos na. Hindi mo man lang sasabihin na, hindi, ganito dapat anak. Ganito ang mga karakteristik. So, binibigyan mo ng critical thinking yung tao. Kaya tignan mo, dahil yun ang kinalakihan na advice nung babae, wala siyang critical thinking. Pero nakita mo ba kung paano niya anuhin yung tattoo sa likod lang? I just wanted to. Di ba? Tsaka tinanggap niya kaagad, never trust naman na, okay, never trust naman. Tinanggap agad ni Gago. Mababa yung utak. Doon nga lalabas na na fail na father yun. Kasi kung ako magkakaroon ng... Biray natin yan, supot yun. Kasi kung ako, bad example na father yun. Kasi kung ako darating ang time na lalaki ng anak ko, siguro isa sa papayo ko, never trust a bad person. Yun na lang. Kasi mismo. kasi misandries yung never trust a man Mismo. Hindi naman, tapos tatawagin niya tayong misogynist kung sino-sino. Kayo nga ng tatay mo, misandries kayo, galit kayo sa lalaking inayupa kayo, di Diba? niyo pa nga kami kilala Di ba? Di mo pa nga kami kilala, lahat na ng tanong ko sa'yo, attack. Feeling mo, attack. Defensive ka na. Hindi niya nagigets, anti-seducer na siya. Kaya yung makikilala niyang lalaki, pipilitin pasukin yung area niya, yung buhay niya, para chisdogin lang siya, pero walang gusto magpakasal sa kanya. Pustahan tayo, pare. Kung magpapakasal man yan, dilubyo mangyayari dun sa lalaking yun. Yung tatay nga yan, nangihingi yan ng pera sa kanya Galingan mo yung trabaho mo Tapos, abot-abotan mo naman ako. Paano yung nanay niya? Hindi ba nagtiwala sa tatay niya yun? Ito na, putan, dami na tuloy na bubo. Kaya siguro never trust a man ang binigay sa kanya kasi siya yung inaasahan financially. Pag nag-trust siya sa man, magandang relationship, umalis, nagpakasal, iwan si tatay na batugan. Talaga. Ay, putya, kaya pala Batugan yan nga. Batugan lang magsasabi. Kaya alam mo, check na support yan tatay mo. Kasi halimbawa ako may anak kong babae. Hindi ko naman yan papabayaan in the process Pero dahil gusto na lang tumunganga, dahil bobo yung tatay nito, gusto na lang tumunganga, ayaw kumilos, ayaw mag-effort para sa anak niyang babae na mahal niya, ayaw mag-ambag, walang plano mag-ambag. So, nandun na lang agad siya sa sagot na, huwag kang magtiwala sa lalaki. Kasi, pwede naman siyang magtiwala sa lalaki kung merong support na galing sa'yo, tatay. Tulungan mo siya
kung ano man ang may aambag mong tulong sa utak niya, sa kaalaman niya, para makakuha siya ng lalaking katiwa-tiwala. Tama. Ngayon, si bobong tatay, nag-shortcut. Ay, huwag ka nalang magtiwala para wala nang kilos sa part ko. Supot na supot yung tatay. Yan yung resulta ng mga failure na tatay. Nag-create sila ng mga diabolical na babae. Mga demonic type shit, no, na babae. Demonic yan, diabolical yan. Sigurado ko. Ikaw nga tatay ka eh. Sa sobrang ano mo, sa sobrang hindi mo nagagampanan yung pagiging lalaki mo. Tinan mo, single mom yung anak mo. Naging disgrasyada dahil sa pagkawalang kwenta mong tatay. 'Di ba? Tama naman ginawa niya eh, kaya siya single mom eh. Anong tama? You never trust a man. Oo, nasa pool mo. She never trust a man. Ang Tama galing yun. mo eh. Tama, iniwalay niya yung lalaki. Wala siyang tiwala doon eh. Tama yun. Yun, speaking of tinitira natin mga parents ngayon, kung may mga parents man nanonood Yung na mga ito. parents ngayon. Kasi nga, napapadalas na yan eh. Pati mga nanay, or nakikita ko rin, pag meron silang anak na babae, pagka masungit sa lalaki, ina-upload pa nila pre. Kunyari, nananampal. Masungkit pa ba yun? Hindi, ganun nga eh. Basta masungit or nananampal sa lalaki, ina-upload pa niya, ganyan dapat. 'Di ba? Tinuturuan nyo ng mali yung bata eh, yung upbringing, 'di ba? Tapos kami yung lalaki ang madalas ninyong ipulis na magsabi lang ng mga preference ganyan. Misogyny. Pero kayo mismo, literal na misogynist, don't trust a man. Eh, okay lang, walang outcry, pre. 'Di ba? Doon nga lang sa video mo na yun eh. Ang laking evidence na yun eh, na wala ka namang sinabing masama. Ito lang preference ko, ito gusto ko. Tanong ni Marion, sinagot mo. Wala ka namang sinabi na, ay, hate ko yung mga babae, don't trust a woman. Siya mismo, nagdun. Ay, don't trust a woman, hindi nag-trending, pre. Di ba? Magandang i-point out yun. Na yung double standards nga na ginagawa nila. Pag babae gumawa ng kasalanan sa lalaki, okay lang. Pag lalaki, wala namang kasalanan ginawa, nag-voice out lang ng Prejudice. something. Big deal. Sabi yung prejudice. Ako siguro pag lumaki yung ano ko, babae, no? 20 na siya, 18, ganyan. Siguro ikayatin ko na siya maghanap ng tamang lalaking dapat mapagkatiwalaan. Oo, tsaka ako tutulong ako, pre. Tutulong ako. Tulong ako sa pagpili, tama. At ito yung mga qualities, anak, ng okay na lalaki. I think kahit hindi ko ituro, makikita niya sa akin. Confident ako doon. Nalalaki yung anak ko na ba, kasama ko ganyan, nakikita niya hindi ganyan si Papa eh. Oo, Diba? totoo. Kasi kapag magaling kang role model na tatay, yung babaeng anak mo, mostly yung kagaya mo din yung hahanapin niyang lalaki. Totoo. Totoo yun. Si Papa, maasahan eh. Si Papa, great provider. Si Papa, hindi sinungaling. Diba? Si Papa, kung ano yung sinabi niya, ginagawa niya. Yun din ang hahanapin niya. Parang di mo na, totoo yun, hindi mo na kailangan sabihan. Hindi mo Oo. na kailangan sabihin na, don't trust a man. Hindi. Kung magaling ka na role model, nakikita sa bahay pa lang yun. Actually, Alam mo gagawin kasi ng babaeng anak mo? Alam kasi niya na yun ka, at yung magugustuhan niyang lalaki, same ng values mo, hindi siya matatakot iharap sa'yo. Kasi confident ka siya na, ay magugustuhan ni Papa to. Si Papa ganyan din eh. Di ba? Hindi siya maghahanap ng tulongges kasi alam niya sasapakin mo. oo, tama. So, same values talaga mo yung mahanapin niya sa lalaki. Ah, magugustuhan ni Papa to. Ito yung papakilala ko. Hindi yung tulongges, susuntokin ni Papa to eh. Pag nakita to eh. Ang to tulongges? Oo, no, kaya ano talaga eh. Malaking bagay talaga yung tatay. Yung tatay mo, nag-subliminal message talaga siya sa'yo eh. Never trust naman, huwag ka magdadala ng lalaki dito ah. Kaya yun, nung nabuntis siya, hiniwalayan niya na lang. Para, Project. Tama, di ba? yun. Tama naman, di ba? Sinunod niya yung tatay niya at least. ano di? Good luck na lang talaga. So ano, magbabasa na ako? Go. May dadagdag pa kayo? Hindi, ako din. So kung gusto nyo pang mag-send ng mga message, no, send nyo lang kay 8 Asset pero dapat make sure na nakapollow kayo, okay? Ito yung mga comment dito sa YouTube na untitled expiration age ng mga babae. Shoutout kay M Lifestyle, no? Ito kay Christopher 4431, no? Tayo support, sabi niya. Kay Cholo 243, good afternoon NASP. Ganda ng content. Ulit mga idol, ito pinapakinggan ko habang nasa biyahe. Dami kong tawa sa mukhang macaroons. Stay strong, stay cold. Sabi Sa niya. pepe mo mga macaroons. Kasi alam mo yung tsura ng macaroons, di ba?
Sabi ni Magic Lampara, nood muna habang waiting sa departure. Uy, mukhang aalis to si Magic Lampara, oh. Si Alvin De La Peña siya, no? Nandito rin, oh. Si Roger Milanco, 6795. May napansin lang ako sa outfit ni Sir Soy. Parang naging looking good na siya. Tignan, sira ulo ka. Di ko alam kung backhanded compliment yun, ah. Compliment yun, pare. Oh, Compliment sige. yun. At least improving, no? Okay. Sabi ni Gabriel Fondales, 5715, Metalcore era, si Boss 8 Asset. Yes, tama po yan for me. In my opinion, kahit na hindi ko yan pinagdaanan, yung trauma na yan, dapat yung trauma nilalabanan, hindi binibaby na dadalhin mo sa araw-araw at ipapaalaga mo sa ibang tao. Totoo Paano yan. na lang kung yung posibleng maging partner mo, good man sana, kaso dahil sa trauma mo, nasayang, di ba? Kawawa yung partner mo, walang peace of mind dahil sa trauma na inaalagaan mo at di mo hinihil, which is kaya mo naman sana ihil yan. Sabi ni Jen, 1989. Galing. Totoo yan. Sabi ni John Renzi Palo, present mga sob, good Sunday, no? Si Jobel Taruk, shoutout sa'yo. Si Joshua Katoy, bagong member to. Joshua Katoy, 9703. Salamat. Shoutout sa J Black, kay Jolly86, yan. Kay Jolly86, ang daming comment yan. Shoutout sa'yo. At shoutout sa mga lagi nagko-comment sa SP Worldwide dito sa YouTube channel natin at sa page ni 8 Asset, no? So yun, no? Information lang pare, bago lang magtapos yung mga fan page natin. Okay, wala tayo, no? Nakaban pa rin ba? Hindi, meron na. Meron na. Okay, so Yun lang yung legit. yun lang yung legit na sa description. Yung iba is fan page namin. So go ahead lang, follow nyo kung gusto niyo, pero yun nga, for information lang, hindi kami may handle yan, right? So yun, kung gusto niyo pa na mga ganitong klaseng content, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Alisabot Podcast. Magbabalik kami. Chibog time na! Ay na! Ito pinapaborito kong ano eh. Yung pulsa malaki Segment. Shout out to my boy J.O.P. Et Asset at si Ego Karang sumakay ng Lambo Walang preno, kala mo si Lando Norris Pag ako nagmamaneho Mga rapper nyo panis Iwan lahat yan kaysa tao Wag mo akong aangasan Laking kogyo to mamen Sanay na kami sa shit Bago ka pa magkabarel Ako